What's up mga idol? Sa video na to ay magpapalit po tayo ng LCD ng Tecno Spark Go 1 2024. Paano ba ito palitan? Ayan, sobrang basag ang pinaka LCD at yung pinaka frame niya sa pinaka gilid sa baba ay nayupi na. At paano din ba diskartean para ma-fix ng tama ang LCD at hindi angat dahil na bend na po ang pinaka frame. So ayan, ang unang gagawin natin, initan natin yung likod. 350 heat temperature. So ingat-ingat mga idol dahil plastic yan, pwedeng magkaroon po yan ng kulubot ang takip dahil malulusaw po yan kapag nasubraan sa init. At gumamit ka ng pantastas mga idol. Tastasin nyo po yung gilid. So may mga adhesive din po yan. So kapag bagong labas lang ay talagang makunat siya alisin. At ayan mga idol, naangat na po natin. So ito po yung hitsura niya sa ilalim mga idol. Ayan, so maliit po. Dalawa ang butas ng lens pero isa lang. So ayan, yung pinaka-back niya mga idol. Ayan, plastic lang po siya. Pwede matutupi. At tanggalin natin lahat ng screw at mag-shoutout muna tayo rito. Ayan, lahat at sa lahat ng ating viewers na nanonood ngayon, shoutout sa inyong lahat. At sa gustong magpa-shoutout, comment po kayo sa video. At ayan mga idol, ang model po pala nito ay lumabas lang po ito. Nakaraang buwan lang at grabe. Sobrang bagong labas lang ito mga idol. At dahil nag-away pala ang mag-asawa, ayan, nagsilos ang lalaki at ayan, naibato siya or naihampas. Kaya ang nangyari, talagang nadurog. Pati po yung frame na tupi at medyo baluktot na rin. At ayan mga idol, nag-order po pala ako ng LCD nito. 1 week po ito bago nakuha pala mga idol dahil lahat po ng supplier na napagtanungan ko dito dahil buwan pa lang mahigit ito lumabas, wala pang available. Kaya nag-order ako sa supplier ko mga idol at buti na lang meron pong stock na dumating. At kumuha na po ako ng 3 mga idol para in case sablay man or merong maghanap ay meron tayong available. Ayan mga idol, noong October 19 lang po ito nagkaroon ng stock sa supplier. At nung araw na ito pagkuha ko mga idol, kinabitan ko kaagad at nakuha ito agad-agad ng may-ari noong araw na dumating ang stock na to. So ayan mga idol, i-testing po natin at tingnan natin kung gumana. So meron po tayong ibang na-try nito mga idol ay hindi po compatible, medyo maliit ang screen. Kaya ito lang talaga ang compatible. At ayan, tingnan natin kung maliwanag ba ang display at sa kabutihang palad naman mga idol, gumagana siya kaagad at hindi po siya namimili. Ayan, subukan natin yung touch at good condition naman ang touch mga idol at malinaw din ang LCD, full screen. So paano ba yan ilagay or ikabit? So ayan, tanggalin natin yung pinaka battery ba LCD flex at ingatan mga idol kapag nagtesting kayo ng LCD, kailangan nagatanggal ang battery bago nyo isalpak ang LCD para hindi magka-problema. At ayan, iangat natin yung battery mga idol. Next step po natin gagawin. So hindi natin maangat yung adhesive mga idol. So ang kailangan natin dito, lacquer thinner para lumambot ang dikit. So ito yung mahirap mga idol sa mga battery ng Infinix at Tecno kapag tinatanggal mo siya at kapag nagkaroon po yan ng butas, pwedeng umusok po yan. So napakatindi din po ng adhesive na nakalagay nito mga idol. Kaya ayan, paglagay natin ng double adhesive, 1 minute antayin natin at saka natin iangat. So ayan, after natin lagyan mga idol 1 minute, ito na po siya. So dahan-dahanin lang po natin, gamit tayo ng pantastas mga idol. Huwag na natin initan kasi kapag nainitan ang battery, pwedeng mag-cause ng lambot at madali na maglubat. So ayan, meron pong adhesive yan mga idol. Ayan, naangat po yung pinaka-adhesive. So bagong dikit lang yan at napakakunat talaga tanggalin kapag original pa ang dikit at bagong labas pa lang. So buwan pa lang ito mga idol, simula nung lumabas. Ayan, nabasag kagad. So marami po sigurong bumili nito mga idol dahil mura po ito na cellphone ngayon at napakaganda din po ng specs nito mga idol. Sobrang kunat po ng battery nito, nasa 6,000 mAh. So ayan mga idol, after natin natanggal ang battery, so angat natin yung flex at meron pang mga sobra-sobrang dikit. Lumalambot din kasi yan mga idol kapag nalalagyan ng lacquer thinner. At pwede pa naman yan mga idol kung hindi lang natin tanggalin kasi didikit pa rin yan. At ayan, tanggalin natin yung pinaka LCD. Gamit tayo ng blower. Kung wala naman kayong blower mga idol, pwede nyo budburan ng thinner, pwede nyo rin i-cutter lang siya kasi lalo na kung durog-durog na mga idol, madali na po siya iangat. So ayan, gumamit ako dito ng metal mga idol pang angat ng screen. So grabe ang durog-durog nito mga idol. Sobrang nadurog talaga ang mga gilid-gilid. So possible na malakas ang pagkampas nito dahil original LCD mga idol, hindi yan basta-basta mabasag. Kung ordinaryong hulog lang. So hinampas po ito mga idol, pati po yung frame niya. Ayan, baluktot na at talagang tumama po ito sa gilid kaya na-UP ang pinaka-frame. So tanggalin natin yung pinaka-bubog mga idol. So kapag nagpalit kayo ng LCD, lalo na DIY mga idol, linisan nyo talaga ang pinaka-frame para iwas ma-damage ang LCD kapag i-fix nyo na dahil minsan may mga bubog yan na naiiwan kaya pag ipit mo siya, doon yan magsimulang magkaroon ng puti-puti o minsan naman magbo-blue screen yan dahil nadiinan ang screen, may bubog pa sa ilalim. So yan, ang daming bubog mga idol kaya ingat din sa mga bubog-bubog. Baka matalsikan ang mata mo dahil sobrang liit po niyan. At ayan mga idol, diskartehan din po natin ang pinaka-frame. Kaya ayan, pansinin nyo mga idol ang LCD kasi kapag natupi ang pinaka-LCD frame, hindi po yan mag-fit. So kagaya dito mga idol, kung napapansin nyo po, yung pinaka-LCD ay hindi talaga ma-fix or maipit ng tama dahil UP na siya. So ang kailangan ba
bawasan natin yung pinaka-frame mga idol. Gamit tayo ng cutter na matulis mga idol. Bawasan natin yung frame mga idol dahil nayupi ito at kailangan matanggal para yung LCD ay maipix natin ng tama. At ayan, gumamit tayo ng cutter mga idol. I-straight po natin dahil nayupi nga siya kanina at hindi maipix. At after natin nagawa mga idol, ayan. Kung napapansin nyo, kanina sobrang angat siya. Ngayon mga idol, ayan, mapix na natin kahit medyo natupi ng konti. Kasi hindi talaga natin yan mailagay ng tama mga idol kapag hindi po natin gawin ito. Kaya ayan mga idol, huwag nyo pong ilagay lalo na kung angat ang screen dahil isang pagkakamali mo lang dyan, madiinan mo ng konti, goodbye na ang LCD mo. At next step natin mga idol, tanggalin natin yung mga plastic at pati yung pinaka-flex ng LCD ay idikit natin sa frame ng LCD at saka natin ilagay ang LCD mga idol. So wala na po itong pangsala ng airpiece. So sa mga ganitong unit mga idol, diretso na po siya. At next step natin mga idol, ayan, i-fix na po natin ang LCD. Huli na po tayo nagdidikit mga idol. So yung baba kailangan mailagay nyo yan para hindi angat. At yung pinaka-flex mga idol, ayan, isalpak na natin. So itupiin po natin ng konti yan mga idol dahil mahaba talaga ang flex ng Infinix at Tecno. Halos magkaparehas lang po sila ng parts sa loob. At ayan, nag-apply po tayo ng double-sided tape dahil natanggal natin kanina ang tape sa lalim or yung dikit para iwas na rin ma-damage ang flex ng battery kapag nababagsak dahil naaalog po yan. So ayan mga idol, i-reassemble na po natin. So ito po yung mga housing niya mga idol. So fingerprint, ibalik natin at ayan, i-fix na po natin. Lagay natin lang screw mamaya at maraming salamat po pala sa nagpadala nito, si Sir Pabionar. Marami na po siyang pinagawa sa atin mga idol at talagang suki na po natin siya. At maraming salamat sa mga gustong magpagawa ng ganito. Mag-PM lang kayo sa ating FB page, Julfon TV Official New Feed. So meron tayong mga stock nito mga idol at kung gusto nyo mong mag-avail ng ganito, pwede ko po i-ship sa inyo kung kayo po ang maglalagay. At next step natin mga idol, mag-apply po tayo ng double-sided tape sa pinakatakip. At ayan, nalagyan na po natin ng adhesive, i-fix na po natin. So ganun lang kasimple mga idol. Ayan, so back to normal ulit siya. So kahit di na natin tanggalin ang dating adhesive niya ay ma-fix pa rin natin dahil first time pa po ito mabuksan. At ayan, pitted na pitted po ang takip. At next step po natin gagawin, dikitan na po natin ang LCD. Sa mga hindi nakakalam, huli na po ako nagdidikit. So ayan, T7000 po ang ginamit natin. Ganitong sistema ang pagdikit ko mga idol dahil napaka-iksi po ng flex niya, hindi po natin maangat ng kunti. So ganun lang kasimple mga idol, pwede nyo po iangat ng kunti ang LCD at dikitan nyo ang gilid-gilid. So wag nyo po damihan para hindi pumasok sa ilalim. So useful din po ang mga ganitong method sa pagdikit ng LCD mga idol. Marami na po akong nadikit na ganito mga idol. Okay naman, hindi naman napapasukan. Basta tama lang po ang ilagay mo. Ang kagandahan dito mga idol, sobrang dikit po ng LCD talaga dahil doon po mismo nadikit sa pinakagilid. At ayan mga idol, so 2 hours nyo po alisin ang guma pala kung maglagay kayo para ang dikit niya ay dikit na dikit. So after 2 hours mga idol, so hindi ko po ito na-charge. So huli na ko na na-charge dahil tinanggal ko ito dahil marami pong nagpapagawa at kinamit ko ang charger. At pati yung likod mga idol, ayan, sobrang pitted po siya. At pati yung LCD mga idol, meron po pala itong plastic. Sa mga hindi nakakaalam, meron tayong 3 days to 1 week observation. Kapag nagluloko ang LCD na inilagay ko sa inyo, kahit lumagpas pa ng 1 week yan, kapag nandyan ang plastic, kapag nagloko siya at hindi mababasag, ay pwede natin palitan kung sakaling nagluloko man. At dahil bago lang ito mga idol, pit na pit po talaga ang LCD, wala pong pagbabago. Parang original pa rin ang kanyang fitting. So ayan, merong password mga idol at hindi ko na po inalam ang password. So ang sinig ko lang dito, yung emergency. Ayan, kung napapansin nyo, yung pinaka LCD ay wala pong tama kahit merong tupi kanina at pitted pa rin siya mga idol kahit meron tayong binawas sa gilid dahil nayupi na siya. At kung napapansin nyo mga idol, ang screen niya sobrang soft touch po siya. Ganito kaganda ang LCD ng replacement niya mga idol, full screen pa rin at sobrang linaw. At itesting natin yung charging mga idol dahil connected po ito sa pinaka LCD dahil doon po sa baba ang pinaka flex. At ayan, kung napapansin nyo mga idol, wala siyang angat talaga kahit nayupi na kanina. So ganun lang kasimple mga idol kapag nayupi din ang frame ninyo at wag nyo i-fix talaga kapag medyo angat, kailangan nyo talaga bawasan. At hanggang dito lang tayo mga idol, wag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe.